You know, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi po sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan, sa ating mga manunood sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. Napakaganda po nung hearing, kaya yan po ang pag-uusapan natin. Nako, eto, hinamon ng suntukan paglabas ni Trillanes si PRRD. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos ito naman si Dilema. Oh, inambahan ay susuntukin daw ni PRRD. Nako, sige, yan ang mga explanation. At merong hindi duwag. Totoo yan. Ipapakita ko, merong hindi duwag na congressman ngayon. Bira yan. Bira yan. Ano? Oo, papakita ko sa inyo mamaya kasi talagang pumalag sa hamon. O yan, so yan ang mga pag-uusapan natin. Pero bago po tayo magsimula, wag niyo pong kakalimutan, i-like tong video ha. Napaka-importante po ng pag-like nyo. Akala nyo simple like lang yan. Importante yan para sa algorithm. Mas ikalat ito ni YouTube. Tatandaan po natin ang mainstream media hawak na ng mga timbangag. So, sa ating mga tunay na DDS at nakikipaglaban sa mga abusado ng gobyernong ito, dapat i-like nyo para mas kumalat yung video. At huwag kakalimutan, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo, Coach Oli. And advance, doon sa magbibigay ng super thanks, maraming salamat po. So, sisimulan po natin agad, hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Eto na po. Inambahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senadora Laila De Lima. Ay, sigurado kayo. Teka muna. GMA, ha? Nagtatanong lang po, huwag kayong magagalit. Totoo ba yung balita ninyo? O fake news kayo? Ha? Magkakaalaman. Inambahan daw ni Duterte. Susuntukin ni Duterte si Dilima. Tingnan natin. Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara kaugnay ng Duterte Drug War. Inulit yan ni Duterte laban naman kay dating Senador Antonio Trillanes IV. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, nag-init ng husto ang ulo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo sa Quadcom hearing si dating Senador Antonio Trillanes. Inungkat kasi ni Trillanes yung dati pang plunder case na isinampa niya laban kay Duterte at ang hamon niya noon, hamon niya pa rin ngayon na pumirma ng waiver si Duterte para maungkat ang kanyang mga bank account. Panoorin natin muli ang mainit na palitan sa pagitan ng dalawa. Mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampal. Ito, bago puntahan natin ha. Bago natin puntahan yon. Okay? Ito muna saglit. Paliwanag ko lang. Kasi meron nilabas na marami daw bank accounts. Ito si PRRD. Okay? So, ang issue dito ni Trillanes, isinasali si BP Sara na pwede raw ma-impeach si BP Sara. Alam natin from the very start, lahat ng investigasyon sa mga Duterte ay talagang ang dulo niyan, ang grand plan niyan, ay para ma-impeach si BP Sara. We know that. We all know that. Sabi nga ni BP Sara, ito'y politically motivated. And I believe BP Sara kaysa sa mga ugok na ito, no? So, ito na. Kaya inimbitahan si Trillanes. Kumbaga, itong mga congressman ay walang lakas ng loob or walang sipag para magsaliksik kung paano patutumbahin ang Duterte. So kumuha sila ng import. Parang dayo, kumbaga sa basketball. Oy, kuha tayo ng dayo para lumakas tayo. Sa makatwid, wala itong Quadcom. Hindi talaga nila kaya. So, kinuha nila ang services ni Trillanes. Ang masama po doon ito. Of all people naman. Kayo nga dati tinawag nyo na yan si Trillanes na fake news eh. Diba? Galing pa nga sa Kamara, tinawag niyang fake news. Of all people, sa kanya pa kayo magkukuha ng resource.
Sa kanya pa kayo kukuha ng ebidensya, pambihira naman, Kamara. Siguro naman, mas malalim ang utak nyo dyan. I mean, I don't think that you are that stupid. 'Di ba? Para paniwalaan pa ito. Ang tagal na niyan eh. Kung matagal na yan, dapat sinampahan na ng kaso yan. Dapat, dati pa, tumatakbo na yan. Dapat, baka dati pa, nakakulong na si PRRD. Or may hatol na. Wala namang nangyayari dito kay Trillanes. Puro kahul... Hindi nyo ba alam, ang daming dinimanda nito? Pati nga mga taga-SMNI, pati si Banatbay, pati si Rocky, Mr. Demanda ito eh. Meron bang naipapanalo? Di ba? Tapos paniniwalaan nyo, kukuhanin nyo pang import? Para ano? Pabagsakin si BP Sara? Para i-connect sa impeachment? Oh, so yun yung mga bank accounts. Ang sabi ni PRRD, sige, pipirmahan ko yan. Pipirmahan ko yung waiver. Buksan ko yung bangko ko. Magpapabitay ako. Kung meron man lang kaunti kayong mapatunayang totoo. Yun yung waiver. Tapos, eto. Draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Yun. So, yun ang kapalit. Sampalin ko yan sa publiko. Alam mo kung ako si Trillanes, kung ako nagsasabi ng totoo, and if I were Trillanes, pagkasabi-sabi ni PRRD, sige, pirmahan ko yung waiver na yan. Okay? Tapos, pagka mapatunayan nyo kahit kaunti, iota of truth yung ginamit ni PRRD. Kahit kaunti, may mapatunayan kayo, magbibigti ako pag re-resigning ko si BP Sara. Alam mo, kung totoo yung sinasabi nito si Trillanes, at ito'y tunay na lalaki, at hindi siya sinungaling, dapat sinagot niya na. Sige, pag fake news yan at hindi ko napatunayan yan, ako magbibigti. 'Di ba? Kasi pinakita dito ni PRRD, nagsasabi siyang totoo eh. Ito, walang imik. Nung sinabi, teka muna, anong kapalit? 'Di ba? Yan ang tanong, yan ang narinig nyo. Teka, anong kapalit? Pipirmahan ko yan. Yung waiver na yan. Pero sampalin ko siya dyan. Nagalit po si Trillanes, nagalit. 'Di ba? Doon pa lang, sampal pa lang, nagalit ka na. Hindi nga, dapat nagpresenta ka pa. O sige, ako rin. Pirmahan mo yan. Pag napatunayan ko, magbigti ka. Pag di ko napatunayan at fake news ako, magbibigti ako. O di ganoon. Hindi ko po ini-encourage ang suicide. Ang punto ko lang dito, that yung ipapakita mo that you are very confident dun sa ebidensya mo na ilalagay mo yung pangalan mo diyan. Hihingan mo si PRRD ng napakalaking tapos ikaw walang kapalit. Sampal lang natakot ka. Sampal lang nagalit ka. Ano ka ba namang klase, Trillanes? Para ka namang bata dapat may utak ka din. Tuloy natin ulitin natin. Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sampalin ko sa Mr. Chairman. Session Session suspended. Tinan yung reaction natin. Tinan yung reaction ni De Lima. Parang hindi na siya mapaano Session suspended. Hindi niya na alam gagawin niya yan sinasabi, inambahan daw si De Lima. Hindi po si De Lima inambahan dyan. Si Trillanes. Hindi naman, umaawat nga si De Lima Concerned si De Lima kay PRRD. Hindi natin alam bakit. Tingnan niyo yung reaction ni De Lima sinasabi. Pero hindi si De Lima inaambahan dyan. Si Trillanes. Wag. Hindi ko alam kung ano yung sinabi sa...
Grabe. Ang sweet nyo, PRRD, ha? Hindi ko alam, ikaw, PRRD, ha? Ha? Ikaw, PRRD, matibay ka din, ha? Hindi. Joke lang. Baka magalit to pag nakita kami, sabi, pambira ka, oh. Anong tingin mo sa akin? Ha? Naku, wag. Mm. Sabi, O, tingnan mo itong ano. Tapang, ito ba yung pare? Ito may malaking cross, ito yung pare. Nanduduro pa, oh. Parang sinasabi, ay, pagsabihan nyo yan, dyan, ano? Ay, anong klaseng pare ito? Ito, ikaw ba yung pare? Instead na ano, ha? Instead na inaawat mo, isa ka pang ano parang isa ka pang naghahamon, para kang pinapalaki mo. O, tinan mo, inaawat siya, di ba? Anong klaseng pari ito? Pero ito, pakinggan nyo, ha, ulitin ko. Pakinggan nyo, nung gaganon aambahan, aambahan ni PRRD inambahan ni PRRD si Trillanes. Hindi lang nadinig siguro dito Pero doon sa ibang video, narinig po na, halika. Parang hinahamon ni Trillanes, sige, halika, paglabas. Suntukan tayo. Trillanes, pambihira ka naman. Nadinig po yun. I-search nyo na lang. Pero I guarantee you, I can prove it. Kung sakaling patawag ako. Kung sakaling kasi maraming videos yan Hindi lang siguro narinig masyado dito sa video na yan. Pero pambihira naman, Trillanes. Alam mo, may matanda Pinagbibintangan mo. Okay, it's not for me to judge kung tama ka or tama si PRRD. Hindi ako magiging bias dito Ako ay tatayo lang bilang tingnan natin sa anggulo ng ika'y Pilipino. Pambihirap, Trillanes, ilang taong ka na? Anong ilang taon yung hinahamon mo ng suntukan? Halika, ginaganon mo pa. Di ba? Kulang na lang hamunin mo. Hindi ko nga alam kung anong ibig niyang sabihin doon kasi after this, lumabas na si PRRD So hindi ko alam kung hinahamon ba niya ng suntukan sa labas. Pero yung halika, naghahamon ka. Ilang taong ka na, ilang taon si PRRD? I mean, ilang taon ba to? 40, 50, I don't know, 30? Pambihira ka. Hindi, yung ganyang edad, hindi ka maghahamon ng 70 plus na tao. Come on. Ba't di mo hamunin na suntukan si Baste? Di ba? One on one. Ba't di mo hamunin na suntukan si Pulong? Pambihira ka naman Ang tanda na ng tao. Alam ko naiintindihan niyo ako mga kalalakihan dito. Wag naman ganoon. Alam mo, kahit anong dating presidente pa rin yan. Extend pa rin natin yung respect. Kahit hindi mo siya gusto. Tandaan natin, nilinis pa rin niya ang kalsada laban sa droga. Nilinis pa rin niya ang kalsada laban sa korupsyon. Itinawid tayo ng mamang ito nung COVID. Kaya kahit sana hindi mo siya kursunada, marunong ka naman tumanaw ng respeto ng mas matanda. I mean, do you expect me? Hamunin ko yung 79 years old. Pambihira ka naman. Nag-iisip ka ba, Trillanes? Mag-isip-isip ka naman. Pick your age. Di ba? Pati si De Lima na nagulat sa inyo sabi, Pero alam mo, nung kabataan ni PRRD, hindi mo kayang gawin yan, Trillanes. Sabi ko sa iyo. Pero wait ka lang. Tatandaan natin. Kasi kaya ang yayabang na itong mga ito, pati yung mga bashers, pati yung mga vloggers nilang kaya ang yayabang. Kasi nakaposisyon sila ngayon Tingnan natin. Sige. Tingnan natin pagbaliktad, pag-ikot ng gulong. Tingnan ko kung saan kayo. 'Di ba? Dati halos sumipsip kayo kay PRRD.
Halos gawin yung Diyos si BP Sara. Ngayon kung bastusin nyo, grabe. Anong klaseng mga vloggers to? Tingnan natin. Yang paninira nyo kay PRRD, yang pininira nyo kay BP Sara, kung makaupo si BP Sara sa 2028, huwag kayong makabali-baligtad ha. Mga belembing kayong inayupa kayo. Ano yung pari na to? Pari ka, Brad. Umawat ka. Ha? Ikaw pa matapang dyan. Anong klase ka? Yan man, Trillanes, oh. Gumaganon pa yan. Hindi lang nakita di sa anggulong yan. Gumaganon pa yan eh. Gumaganon. Anyway, wala eh. Kasi yung napanood kong video may copyright, nagka-copyright, swapang yung mainstream media na yun eh. Oo. Pero kita yung ginawa ni Trillanes doon. Diba? Ayaw pang paawat oh. Ikaw pang inaawat, pari ka. Instead na ikaw ang nag-aawat, anong klase kang pari? Pari nga ba ito? Ito ba yung pari? Hindi ko rin sure pero parang ito yun eh. Laki ng krus eh oh. Bago pa maambahan si dating Senador na Trillanes, ay naambahan na rin ni Duterte si dating Senadora Laila de Lima. Oh, yan ang issue ngayon. Medyo baligtad. Hindi pala yun. Parang gano'n. Sabi ni reporter, hindi pala yun. Bukod pa yan, naambahan din ni PRRD. Susuntukin si De Lima. O, tingnan natin. Pagsapit ng dilim, gumaspang ang sagutan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Pero pinakamainit na siguro ang palitan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila de Lima. Ang sweet nung dalawa. No? Ano kayang gawin sa akin ni PRRD? Pag nagkita kami ulit, lokohin ko siya, uy, ang sweet nyo ni De Lima, sir. Tatay Digong, ang sweet nyo ni De Lima. Makaalis pa kaya ako ng Davao. Ang bira. Joke lang, Tatay Digong. I love you. Galit na naman yung pare. Uy! Kalma ka lang. Have joy. Have joy in your heart. Kalma lang, Father. Sa parting tinawag ni de Limang sinungaling si Duterte sa pagsasabing hindi siya kilala nito at ni ayaw banggitin ang pangalan niya sa pagdinig. May puntong inambahan pa ni Duterte si de Lima. He's lying Tingnan natin, ang bahan ng suntok. when he said that he does not know Laila de Lima. Noon pong first SONA, di ba? Linapitan niya ako. Kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Parang galit na yung pare. Masama na ang titig. Ano kayang iniisip ni Father habang nakatitig siya kay De Lima? Pakilagay sa comment section. Hindi, kasi tingnan nyo yung tingin. Hindi ko alam kung galit siya kay De Lima, kakampi ba niya si De Lima, pero iba nang lilisik eh. Nakataas pa yung yung tingin niyang ganyan. Tapos nakataas yung kilay, di ba? Ito. Tingnan nyo, sinungaling ba ako? Isipin mo ako ganyan tumingin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya itaas yung kilay ko. Tuloy. Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the Pati yung kulay ng resource buhok. person. So, the next to interpolate, Inambahan. Hindi. Eto wag naman kasi kayo mapagpatol media. Alam mo, pinipake news ng ibang media ito eh. Hindi po naman amba. Alam mo, titingnan natin lagi yung konteksto. Diba? Alam mo si PRRD hindi naman mananakit. Hindi ko sa pinagtatanggol Hindi naman talaga nananakit ng babae ito. Mapagmahal sa mga babae ito. Kahit sa mga katulad ni De Lima. Oo. Pero, ano yung parang, kunwari, kahit kami mga banatero, gaganon hindi naman amba talaga yon. Yung parang pala, di ba dati kinamayan pa niya yan, tapos dumila siyang ganon. Ibig ba sabihin, didilaan ni PRRD si De Lima? I'm sure 1,000% hindi niya didilaan yan. Pero gumanon siya. Di ba? Hindi yun. Iba. Ibig sabihin,
May konteksto yun. Di ba? Lambing. Oo. Gaya nga sabi ko, kahit, I mean, I'm not saying na tama yun, pero minsan, ganun talaga pag nagbibiroan kayo. Tampaling kita dyan. Minsan, kami nga banateros, naggaganunan. O sinusuntok namin dito. Pag nanggigigil. Hindi dahil gusto namin sakta ng isa't isa. Pag gigigil, parang lambing yon. So ako, I see this parang palabiro na lambing. Ikaw talaga, babae ka, ayaw mo magtino, nakalaya ka na nga dahil kay Marcos. Diba? Dapat, kalma ka na. Etong, media, lahat mapagpatol. Sigurado ko, di ba, nung una, humingi ng break si PRRD. Sabi niya, mag-CCR siya. Sigurado ko, ang sasabihin nila dyan, si PRRD, naihi. Dahil sa mga tanong, hindi masagot ni PRRD. Kaya naihi. Ganun. Mapagpatol yung mga yan eh. Diba? So, kung titingnan natin yung konteksto, fake news po yung naglalabas na susuntukin, inambahan, maybe sa mata ninyo, pero sa mga mata ng malalalim, hindi yan pangamba. Mainit din ang pagsagot ni Duterte sa mga tanong ni Congressman Ramon Gutierrez tungkol sa mga detalye ng affidavit ni dating PCSO General Manager Royina Garma laban kay Duterte. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to Ito kasi abogado piling-pilingero, parang pinapakita niyang abogado si Brad, ilan ba boto mo? Nagtatanong lang, hindi kita iniinsulto. Ilan ba boto nito? If I'm not mistaken, ang party list nito ay party list lang to Hindi sa minamaliit ko yung party list. Kaya lang, meron tayong bali-balita na nagamit lang dito si Busita. Kung ito nga yung one rider party list, di ba? Okay. Sa tingin mo, sir, mananalo ba ang one rider not because of Busita? Yan ang problema ko kasi minsan ginagamit ng mga party list yung mga malalaking personalidad. And Busita, alam naman natin, yan ay pinagtatanggol niya yung mga nagmumotor, mga riders. Ang laki ng community niyan. Talagang mananalo yung party list ni Busita. Kahit saan mo ilagay si Busita, mananalo. Ang problema, sabi, nagamit ng one rider party list. Hindi ko alam kung totoo. Hindi umano, yun ang sabi nila. Nagamit lang naman Ang problema, ito na. Nakatikim na ng power. Ano na si Duterte? investigate me. Para kang investigador. You're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President, is not fair. Mr. President, we're not. Titindig ako dito. Napikon din si Duterte nang hilingi ni Congressman Gutierrez na pangalanan ang 7 private citizen na miyembro umano ng death squad ni Duterte. Even if they exist, why would I tell you the names? Ayan Dito tumaas ang respeto kay PRRD kasi binibintang yung death squad, yung 7 members daw. So hindi niya inamin, hindi niya dininay, even if they exist. Bakit ko sasabihin ng pangalan yun, ng mga yun? Dinilagay ko sa alanganin ng buhay nila at ng pamilya nila. Alam mo, nakitaan ko dito kay PRRD. Walang iwanan. Hindi traidor. Delikado si PRRD dyan. Di ba? Obviously. Pero, hindi niya pa rin iniiwan yung mga naging kasamahan niya. Walang laglagan, ika nga. Hindi yung
pinalibing na nga yung tatay mo. Naging presidente ka nga because of BP Sara. Ngayon may laglagang nangyayari. Wala po sa dugo ng mga Duterte ang traidor. Now, to you. Ang tingin mo sa akin, stupid. Yung tapang ng bata, parang nagsusumbong napatingin. Paduano, tulungan mo. Parang kulang ganun eh. Napipipi na siya, tapos tingin siya kay Paduano. Okay, kay Uy, tulungan niyo ko rito, abante. Hindi niya sinabi, pero parang ganun eh. Napatingin eh. Napatingin, oy. Sabi niya, uy, bata pa ako, tulungan niyo ako rito. Veterano tong kausap ko, lalamunin ako neto. Ibigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Oh, iyak na. Parang iyak na. Mr. But President. the proper question, ganon? Sa pagtatanong naman ni Congresswoman Jervil Luistro, Isa pa ito. inako Tali-talinuhan din tong babae na ito. Ang daming tali-talinuhan dyan, ano? ni Oh. Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. Considering your statement of taking full legal Si TP ba yung nasa likod niya? Hindi naman, hindi naman. Kaugis lang ng mukha. responsibility, both to legal and illegal activities. Can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Hindi rin napigilan ng dating Pangulo ang bugso ng damdamin nang tanungin siya sa Duterte drug list. But Mr. President, PDEA said now that they have Ito isa pang nakita ko dito, no? Kanina tinatanong siya ni Raul Manuel about confidential funds. Binara siya. Confidential nga eh. Bawal sa batas na sabihin ko 'yun. Wala, hindi, illegal po 'yun. Alam mo itong problema to sa mga ito eh. Kaya kayo nagmumukhang mga ipokrito. Kaya nga tinawag na confidential funds, aling salita doon ang hindi nyo maintindihan sa confidential. Tagalogin ko, confidential. 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 Sikreto. Hindi dapat binubulgar. Tapos tanong kayo ng tanong about confidential funds ni BP Sara. Tanga ba itong mga ito nagtatanga-tangahan? Nagtatanong lang tayo ha. I mean, ang simple nun eh. Even grade 2, alam ang ibig sabihin ng confidential. Ano doon ang hindi nila maintindihan? Kaya nga ipokrito, bakit si BBM hindi nyo maimbestigahan yung confidential funds? Bias kayo. Ha? Itong mga Quadcom na ito, para sa akin ha, I mean, this is my opinion. Hindi ko kayo pinipilit maniwala, but for me, duwag tong mga ito. Ang dami nyo eh, oh. Kuyog kayo. Isipin mo, 7 sila kompleto sa harap pa lang. Mag-isa si PRR ding sumasagot. Kausapin nga siya ng abogado, ayaw nyo eh. Pumalakpak nga, ayaw nyo yung mga tao. Siya lang. The whole night, until to the last minute, ayaw niyang umuwi. Kalabang kayong lahat. Sumuko kayong mga bata. Di ba? Nagtawag pa kayo ng import na Trillanes. Kakampi pa ni Martin ang Makabayan Black. Anong meron sa Makabayan Black at sa'yo, Martin? Nagtatanong lang po. Anong meron ng Quadcom at Makabayan Black? Ang dami nyo dyan, oh. Hindi ba kayo nahihiya? Nag-iisa si PRRD? May edad pa compared sa inyo. Kaya para sa akin, I cannot blame the people kung tawaging duwagcom tong mga ito. Hindi ito Hindi ito Quadcom. Duwagcom na ito. Pero meron akong ipapakita sa inyo. Ito, matapang. Tingnan nyo. Pumalag kay PRRD. Para kay PRRD. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Yun.
Ang sakit nun. Ang sakit mo! Babae ka. Hindi. I respect Representative Cardena, no? Cardena. Representative Cardena. I hope I pronounce your name correctly. Pero ang sakit no, sabi niya, ha? Tayo po mga ilang katawan katawan dito. Katawan o kawatan? Kumakatawan. Ilang libo lang ang boto natin. Ulitin natin. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang. Kinatawan, hindi kawatan. Coach Oli, ha? No, ikaw. Kawatan. Sige. Ilang libo lang ang boto? Ilang libong Pilipino. Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Yun. Most voted. Pinakamalaking boto nung 2016. More than the senators, etc. Yun ang punto niya. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Yeah. Ang galing mo. Ma'am, ang galing mo, ma'am. Most voted noong 2016, Duterte. Most voted on 2022. Pinakamalaking boto noong 2016, Duterte. Pinakamalaking boto noong 2022, Duterte. Yan pala, it shows gusto ng Pilipino ang drug war. Let me repeat. Kasi kung ayaw nila ang drug war ni PRRD, kulelat si BP Sara. Si Marcos hindi magiging presidente yan not because of BP Sara. Ilagay nyo sa kukote nyo yan. Don't be stupid. Mag-isip. Buti yung babaeng bata. Bukod sa alam mo, matapang to. Matapang. Kasi, teritoryo ni Martin yan. Gusto mong purihin ng Duterte? Baka mamaya kalkalin yung video mo dyan, kalkalin yung kaso mo dyan, kalkalin yung buhay mo, kalkalin yung asawa mo, kalkalin yung anak. Lahat kakalkalin sa'yo. Yan ang matapang. And yet, nauunawaan niya. Most voted 2016 Duterte, most voted 2022 Duterte. Gusto ng taong bayan ang Duterte. Gusto ng taong bayan ang drug war. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA. Sila lang. Wag mo nang idiin, ma'am, yung NPA, ma'am. Wag mo idiin yung NPA dyan, ma'am. Ma'am. Baka magdelikado ka dyan. May tinatamaan dyan sa paligid. Baka mamaya, katabi mo pa. Ma'am, dahan-dahan ka, ha? Banata mo na yung droga, wag lang yung NPA. Tropa yan. May mga tropa sila dyan. Na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang galing mo, ma'am. Pasok agad. Isipin mo. Mabuti, ha? Kung kayo, gaya ng pagtanggi nyo na this is not politically motivated, na this is in aid of legislation, na ang motibo nyo ay gumawa ng batas, dapat ginawa nyong patas ang investigasyon. Gusto nyo ring marinig yung iba, gagawa kayo ng batas eh. Di ba? Batas na ikabubuti ng mga Pilipino. Tama or tamang-tama? Bakit Duterte ng Duterte dinidiin nyo? Anong hindi bias na batas ang magagawa nyo dyan? Hindi batas. That proves that you are politically motivated talaga. Ba't hindi nyo imbitahin? Tama si ma'am. Hindi nyo imbitahin yung mga nabiktima ng mga adik.
Bakit hindi kayo nag-imbita ng ganun? Nakalusot lang to si ate eh. Kaya nakapagsalita. Nagulat siguro dito. Pupurihin eh. Kung alam siguro nitong mga tong pupurihin nitong babaeng to si Ma'am Cardena, itong si PRRD, baka hindi pinagsalita ito eh. PRRD nga ayaw pagsalitain ng tuloy-tuloy eh. Tama o tama-tama. Pati mga basher, sige, kayo sumagot. Ayaw nyo pagsalitain pagka meron na siyang sasabihin mabigat. Kinakat nyo. Oh. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik. Diba? Ako nga, duda pang sa mga ito. Bakit takot sila magpa-drug test? Di ba? Eh, yung Quadcom, ba't takot kayo magpa-drug test? Oy, kung boboto nyo itong mga to sa lugar ninyo to tatakbo i-demand ninyo drug test. Di ba? Yung mga naglalakad sa kalsada. Tayong hindi gumagamit. Ako not even once, hindi pa ako gumamit ng droga. Not even once. Tayong hindi gumagamit. Di ba gusto natin mapayapa tayo naglalakad sa kalsada? May gusto ka bang pag-alagala dyan na tumitira? May gusto ka ba dyan lumalakad ng may mga addict dyan? Kaya hindi ko maintindihan, ba't galit na galit kayo sa taong sumusugpo ng addict? Kung hindi man kayo agree sa manner ng pagsugpo niya ng addict, hindi na kayo makatulong, wag na kayong pabigat. Dapat balanse kayo. Lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Di ba? Ang sakit mo. Libo-libo Infant na babae ginahasa ng addict. Castro! Sige nga, balanse ba kayo? Tingnan nyo nga yun. Sino may gusto sa inyo ginagahasa infant? Pambihira kayo. rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Exactly. At yung pagkaluklok ni BP Sara, it's another confirmation. Kayo naman, huwag kayong tanga. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso Yun, isa pa yun. ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Diba? Totoo. Hindi mangyayari ang drug war na yan kung walang pondo galing sa Kongreso. Kung saan siya dinidinig ngayon. Kaya matapang nagpunta dyan si PRRD. Yung iba nga sa inyo, naka-fist bump pa raw. Bumaliktad lang kayo eh. Hindi ako nagtatanong lang ha. Hindi ko kayo pinagbibintangan na bayaran. Pero ba't kayo bumaligtad? Eh yan ba'y connection doon sa sinasabi ni Pulong na nadulas siya na kayo ay may bayad? Oh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ako I really hope and pray na itong si ate. You remain loyal to the Filipino people. Youth party list, anong party list? Iboto nyo to. Huwag ka sanang kainin ng sistema. Maganda yung ano niya ngayon eh. Prinsipyo niya. Man, I really hope na after 10 years, 20 years, you will still remain unbiased. No? Hindi nalalagyan ng pera. I really hope. Kasi we need politicians like her, like PRRD, like Pastor Kibuloy. Ate, huwag kang magbago. Ma'am. At pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista?
Exactly. Wala man lang nag-iimbestiga ron na biktima ng mga durigista. Ang dami nyo sa Quadcom. Martin, ilang kayo sa Congress? Ni Iwan, ni one person, walang nag-imbita. Walang nag-imbestiga doon sa biktima ng durugista. Gaano kayo kabayas? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, Ngayon! Naku, masakit na ate. Ay! Ay! Boto nyo to ha? Hindi. Ito diretsa ha, no? Hindi kasi si ate, hindi ko siya, hindi ko siya kilala ha. Hindi ko nga nakakausap to eh. Hindi ko nga nakaka-text. Pero hindi pa nadungisan ng kanyang pagiging congresswoman. And yet, alam natin nako, meron sa tabi-tabi lang dyan, NPA. Hindi natakot. Ulitin ha, sabi niya. Yung ibang kongresista ng NPA. na kaalyado ng mga NPA, Mga kaalyadong kaya NPA. naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis. Galing. Ang galing. Kayo mga kaalyado ng NPA, mahiya kayo. Kaya nga ako sabi ko sa inyo to si Abante. Sabi ko, hiyang-hiya naman ako sa linis mo, Abante. Ito, sabi niya, mahiya naman kayo mga NPA. Ha? Yung mga napatay na NPA ng mga pulis, hindi ba kayo nahihiya? Para kung makapagsalita kayo, ang lilinis nyo pagka may napapatay na adik. Yung kaalyado nyong NPA, kayo, ilan ang pinatay nyong pulis? Lilinis nyong mga congresswoman. Kayo. Sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga Sundalo, hindi lang pulis, sundalo, mamayang Pilipino. natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC. Si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa Pinangalanan, no? I really hope na dumami pang mga politikong ganito. May bayag. Hindi ko dinidisrespect si ate. Yung may tapang. Yung may bayag. Hindi yung may bayad. NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis. Yan, di ba? Ang lalakas nyo magsalita ng masasama sa Duterte, pero kayo nagre-recruit kayo ng kabataan para pumatay. Nagre-recruit kayo ng kabataan para pabagsakin ng gobyerno. You are such a double standard congresswoman. Hindi siya yung sinasabi niya mga kaalyado ng NPA. And Quadcom, hahayaan yung ganon? Hello! Sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa. Sa pool. Hindi nyo kinukundina yung pumapatay ng pulis, nangingidnap ng bata, nagre-recruit ng bata para pumatay ng mga pulis. Kinukundinan nyo yung pinakamaraming mandato, pinakamaraming boto galing sa mga Pilipino. Mag-iingat kayo dyan. Because, alam nyo, ako'y hindi nag-aaya ng pag-aaklas. But dediretsohan ko na kayo. I know you are not stupid. Ako, hindi, ulitin ko, hindi ako nag-aaya ng mag-aklas. Pero I know you know. Just one trigger, mag-aalsa na mga Pilipino. Galit na sila eh. And I know, mga congressman, you know that you are not stupid.
Alam nyong mahal ng taong bayan ng Duterte. Todo effort, protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. Tama yan. Tama yan. Balik ang death penalty sa rapist, durugista. Lalo na ha, sa opisyal na durugista, dapat nga double death penalty sa mga opisyal na durugista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po, maraming salamat. Alam mo, medyo nanginginig pa boses ni ate, no? Bata pa eh. But it takes guts. Hindi po madaling, para kang, again, yung sinasabi ko, para ka sumugod sa koral ng mga buhaya. And then you go against them. That's courage. Kaya yung si PRRD, bilib ako sa courage ni PRRD. Wala akong masabi. Mag-isa siya. And PRRD, nag-aantay ang mga Pilipino sa next move mo. Kayo po ba nag-aantay ng next move ni PRRD? Huwag po kakalimutan, dun sa mga hindi ko pa po subscriber, ha? Subscribe kayo sa akin, Coach Oli News PH. And please like and share this video. I-promote ko ulit doon sa mga hindi pa nakakaalam. Monday to Friday, may programa po ang Banateros sa nag-iisang patas na media, SMNI, 8 p.m. Monday to Friday. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.